isang ako ay nagpapahangin, sa isang bulaklak ako'y napatingin. Kay ganda ng kulay, puno ng buhay, para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa sa atin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. May isang sanggol aking narinig, siya'y umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala. Ang sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Isang mang bagay at mga gawain, lagi kong iisipin ang kaniyang bilin. Dumating man ang mga suliranin, di dapat manimdim pagkat siya'y nakatingin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Siya'y nakamasid, siya'y nakamasid, ang Diyos nakamasid. Ayan po, ang Diyos ay nakamasid. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ang oras po natin ay alas 5:37. At salamat po sa inyong paghihintay dahil hindi ko po nagawa ang mas maaga. Target po natin alas 5. Pero pasensya na po sa mga naghintay ng 5 o'clock dahil hindi ko po nahabol. Ayan po mga kape, ngayon po ay araw ng Martes. At napakarami pong magaganap ngayon. Sa awa ng Diyos, tayo po ay nabuhay. Tayo po ay buhay ngayong umagang ito. Tayo ay nagising, that's so to speak. Tayo po ay ginising ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil alam niyo po, every time that we sleep, hindi po natin talaga alam kung ano mangyayari sa atin. But praise God, bumukas po ang ating pong dalawang bintana ng ating pong mga mata. Tayo po ay humihinga, tayo po ay malakas, tayo po ay na-recharge kahit papano.
dito sa ating pong lugar sa Asia, sa mga nagigising ng madaling araw o umaga ng Martes, ngayong August 17, 2021. Kaya sa mga nandyan po at nakikinig, nanonood, na matutulog na lang, pero dahil gusto nyo makapakinig ng salita ng Diyos, maraming salamat sa inyong puso. Kayo po ay tunay na encouragement sa amin po at sa aming pong lahat. And of course, nandyan po, nagtatrabaho pa, talagang nagbabanat pa ng buto, pero nandyan at nakikinig. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. And yes, good morning po sa lahat po na naririto sa Asia, dito sa ating pong bansa sa Pilipinas. Magandang umaga po sa atin. Magandang tanghali po din sa Hawaii. Aloha, mahalo, salamat po sa inyo. And yes, magandang hapon po din sa San Francisco, California. Yes, just to mention or just mention San Francisco, California. Maraming salamat sa Corpus family na pinangungunahan po ni Ma'am Consuelo Corpus Moreno. Maraming salamat po, and with the help and support also as the wife of Sir Jean Corpus, si Ma'am Emerita Baptista Corpus. Maraming salamat po sa biyaya na ayuda galing po dyan po with love sa San Francisco, California, na ibinigay dito sa aming pong barangay. In every families, all families of our barangays, nabigyan po ng ayuda nang galing po sa inyo. Maraming salamat. May the Lord God bless you more as you shared your blessings na galing sa Panginoon, at ito po ay inabot nyo at in-extend nyo dito sa ating pong barangay. Maraming salamat. And of course, dyan po sa Texas, magandang oras po, magandang hapon at gabi dyan po sa Canada, dyan sa Toronto, dyan po sa Alberta, dyan sa Regina, Saskatchewan, dyan sa Ontario. Maraming salamat. And of course, magandang gabi dyan po sa England, dyan po sa Kent, Sunderland, sa London, pati na rin po dyan sa Netherlands, Switzerland, Norway, Spain. Maraming salamat. Of course, sa Saudi Arabia, KSA, dyan sa Taif, sa Dubai, sa UAE, sa Dammam, Oman, Riyadh, dyan po sa Kuwait, Qatar. At yes, maraming salamat at sa lahat po ng dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating programa dahil po sa inyong pag-share. Maraming salamat at magandang oras sa atin. And may the Lord God bless us with peace and good health. Ayan po, mga kakape. So, muli, maraming salamat. And yes, pakinggan po natin ang awiting ito bilang pasasalamat as we listen to this song. Isipin po natin yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. We should be thankful to God. In everything, give thanks. Yan po ang kautusan ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, salamat sa Panginoon. Let us be grateful. Ngayon po ay Martes. Meron po tayong programa mamaya dyan sa Hawaii, dyan po sa KPRP sa 50 Radyo Hawaii. Sa programa po nating Labi Nuyo Sister G. Hindi, Christ is the Answer, with our host, Brother Marcelino Pablo Gutierrez. And of course, thank you very much Ma'am Emmy Anderson, at kay Tita Nena, and kay Ate Mori. Ayan, maraming salamat for assisting us every time that we need your help. Thank you very much. And of course, mamaya na po yan, mga Hawayanos and Hawayanas, alas 4 hanggang alas 6 po dyan, ngayong Monday. At dito sa Pilipinas, alas 10 hanggang alas 12. Dito sa Pilipinas yung programa. Kung may live sa Facebook, mapanood din nyo. Pero minsan dahil mahina ang ating pong internet o ang internet doon sa kabila, ang ginagawa po namin ay tawag na lang, kaya hindi po na ila-live sa Facebook. Kaya pasensya na po. Kaya please pray for
malakas na internet, nang sa ganon, makakapanood din tayo dun sa Pilipinas sa Facebook Live, doon sa radio program Christ is the Answer. Ayan po, maraming salamat. And of course, mamayang hapon dito sa Pilipinas, Martes, alauna hanggang alas 12:30, ang Loving New York Sister G, na kung saan ang host po ay ang dating manager ng Bumbo Radio Lawag, si Bumbo Gina Cabosas. At yan, meron siya pong sariling programa na kung saan nagpapagamit siya sa Panginoon, ang Loving New York Sister G, na kung saan makakarinig po tayo ng mga istorya ng mga totoong nangyayari, totoong buhay, and let us be blessed sa mga ginagawa ng sa ng buhay. And of course, if you can participate in counseling, pwede po. Kaya mamaya po, wag mo nyo kalimutan yan. Loving New York Sister G. And of course, every evening po, alas 8 hanggang alas 9:30, ang Pateg Tibiyag with the host, Brother Preacher Junber Yasanya. And he is back, and nagpatuloy na siya kahapon, kagabi, galing po sa sakit, kaya kagabi lang nagsimula ulit, pinagpatuloy ang Pateg Tibiyag. And yes, huwag po natin kalilimutan yan, meron din tayong programa sa NMJ Online Home Radio mamayang alas 8 ng gabi. Kaya sabay tayo mamayang gabi, Brother Junber, kaya pasensya na dahil kailangan nating gawin yon. Okay, so yan, maraming salamat sa Panginoon. And yes, salamat sa inyo lahat na narito ngayon. Kay Ma'am Telma Harap ako na dinaw, maraming salamat. Kay Kuya Rogelio Alonso Reyes, dyan po sa Hawaii. And yes, maraming salamat for always telling your children to join us in the morning. Pero napapasarap yan ang tulog nila, kaya hindi sila nakaka-join ng live. And yes, magandang morning. Good morning po, Pastor. And to all kakape from ate or from Ma'am Telma Harapan ko na dinaw. And galing din kay kapatid na Judy and Brenda Rosales. Good morning sa 48A Kabungaan. Of course, sa inyong pong barangay Kapitana Marilyn Juan Rescue. Good morning, Kapitana, and to all the frontliners there, as well as our frontliners here in Barangay Cavite. At sa lahat na po ng mga frontliners na nakakarinig ngayon o nanonood ngayon, may God bless you all, mga frontliners. Patuloy lang po tayo sa ating trabaho dahil ito po ay ating pumpanata. Kailangan po natin gawin ito with all our hearts. Let us always pray that God will protect us and that God will give us strength and good health. Ayan po. Good morning po sa lahat, mga kape, from Judy and Brenda Rosales. Ma'am Esmeralda Kakatsi doon po sa San Francisco tuloy. Sanchez Mira. Yes, Sanchez Mira, Cagayan. Maraming salamat. Ma'am Esmeralda Kakatsi. And again, congratulations to Karen Kakatsi. Ayan, maraming salamat to the whole family of Kakatsi. Maraming salamat. Ma'am Underly Tomas Tagudin. Maraming salamat, ma'am, at natapos na rin ang quarantine ng inyong kapatid. And yes, ingat ka rin dyan sa Batak City, Ma'am Underly Tomas Tagudin. Jane Baby Asuncion Alfonso, maraming salamat po, Ma'am Jane Baby Asuncion Alfonso. Ang kapatiran nating hindi po tumatanda, laging baby. Ayan, maraming salamat. Kasin na rin ang tawag ko sa iyo, Asuncion K. Maraming salamat. And yes, of course, Kelly Claire Alonso. Good morning, Kelly Claire Alonso. Maraming salamat. Of course, kay Ma'am LC Liberato Kitoriano. Maraming salamat. Peace be with you po. Kay David Asuncion Maningas Jr., kay Rosalia Vero Maningas, kay Ate Merling, lahat na kayo dyan, kay Neng. Good morning kay Dedet, lahat kayo dyan. Ingat kayo dyan, kaibigan, na snip, na pamangkin, na boss. Ayan, kompleto na yan. Kay Uncle Arnel Valeriano, of course kay Auntie Elena, good morning to all kakape, and stay safe. Maraming salamat, Uncle. Ma'am Imelda Marcos is in the house. Imelda Marcos Paguyo, good morning, ma'am. And then po sa Kent, England, Ma'am Maymay Adam Jane, maraming salamat po. Kumusta po kay Janelle? Maraming salamat. Kay Janet Apostolero, morning Pastor Rafi, morning Kavit, pa-shout out naman ako sa Dammam, Saudi Arabia. Ayan, from watching from Dammam. Akala ko noon
Daman pala, Daman. Damam, Saudi Arabia, kay Janet Apostolero. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Janet Apostolero, watching from Daman, Saudi Arabia. Okay, from Bakara naman po kay Ate Maylisa Marcelo Acob. Good morning, Kuya Mario, kay Dixon, kay Marjan, kay Angelbert. Gandang umaga mga kakape. Yes, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Kay Brother Marcelino Pablo Gutierrez, ang host po natin ng Crisis Answer. Mamaya siya po ang kasama natin. Kaya wag po natin kalilimutan yan mga Hawaianos. Manong Ismael and Manang Norma Ragasa na nandyan. At inimbitan ko rin si Uncle Edmond Francisco, Uncle Ilyong Asuncion, kay Auntie Claring. Lahat na kayo dyan, kay James, kay Miriam. Emeline, good morning. Maraming salamat po sa pag-share. Madeline A. Raynon, good morning. Manang Madeline, and of course sa inyong pamilya, Manong William Raynon. And of course si Junior, JR, kay Imnas, kay 30. Lahat kayo dyan, Auntie Lagring. Dyan po sa Netherlands, nandito po, kasama po natin si Ma'am Bilmalin Sagit Agpawa de Gruyter. Good morning, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Bilmalin. Maraming salamat po. Praise God, good morning po mga kakape. Thank you from Ate Madeline. Brother Johnson Gawaran Tolentino, of course, good morning. Brother, kumusta ka? Nabaigban nga hanta nagtungtungtungan. Thank you very much for joining us live. And of course, kay Brother George, George Sarakuya, Kapitan. Of course, kay Suan, Merlin Dizon, dyan sa Taif, Saudi Arabia. Maraming salamat. Dyan sa Toronto, kay Flordalisa Asuncion Cas. Maraming salamat. Watching now, good morning to all mga kape. God bless. Yes, maraming salamat. Blessed morning there once again, Cas, Pastor, and everyone. And thanks a lot for including always my prayer request in your daily devotion. Damo B. Melda, maraming salamat, Pres. Damo Melda, yan, happy birthday sa iyo. Happy birthday na lang kahit late. Ayan. Thank you very much, Pres Melda Damo. Jenny Dora Ragasa, good morning, Kasin. And of course, good morning kay Auntie Mila Domingo Alonso. Good morning, Auntie. Kuya Vic Madampa, we will be always praying for our families, Brother Vic. Kuya Vic, maraming salamat. Lahat ng pagsubok sa buhay, tandaan natin to. Lahat ay pinagdadaanan ng karamihan. So, let us always trust God. Whatever will come to our families, problems, troubles, testings, let us always put our trust on God. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Of course, kay Ate Lorna, Madamba family, we will be praying for you. Manang Jenny Ragasa, good morning mga kape. Manong Ismael and Manang Norma Ragasa, Sweetie Floralisa Asuncion. Keep safe and God bless. Good morning mga kakape, at sa iyo, Brother Rafi. Ayan, maraming salamat Kuya Vic. Kay kapatid na Judy Valdiviano, maraming salamat. Pasensya na kahapon sa ating pong live sa distributing of ayudas. Dahil tatlo po ang may hawak ng ating camera, kaya medyo magulo. Pasensya na po kayo. Ayan, hindi ko po mahawakan ang camera dahil ako po ang driver. Kaya pasensya na kayo kung hindi po maganda masyado yung pagkakuha. Pero maraming salamat sa Panginoon sa mga ayudas. Ayan. Kay Kuya Willie Raynon, good morning. Kay Benmar and Sharon Alonso, happy 102 years old na po sa November. Ang kanilang pong lola. Yan, matindi. Kay Lola Juanang. Lola Juanang Purpose dyan po sa San Francisco, California. Happy 102nd birthday. Yan. Father Jose Rakuya, good morning. And of course, we'll pray for Pastor Toquero. Kumusta na si Pastor Toquero, Brad? Mayroon ka bang balita sa kanya? Yan, kay Brandon and Belma Alonso, maraming salamat po dyan po sa California. Neng Cabrera, maraming salamat ni Neng. Jeff Alonso Cas, Dayan Gawiran Tomas, maraming salamat Dayan. And yes, hello po, blessed day sa inyo from Bilmalin Sagit Agpawa de Gruyter, dyan po sa Netherlands. Kay kapatid na G. Bailon, dyan naman sa Taiwan, blessed morning po bro, at sa lahat po ng kakape. Yan, happy birthday Kuya Madel Manuel. Yes, kay Kuya Medel,
Kay Pres Metel Manuel, birthday niya kahapon. Yes, happy birthday sa iyo, Pres. Ayan, kay Ate Lorna Lopez Madamba, at Lopez family and Madamba family. Okay, so let us let us pray na po. At tayo po ay humingi ng awa sa ating pong Panginoong Diyos. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Kami po ay iyong patawarin, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkakasala. Panginoon, kami po ay mahina. Kailangan po namin kayo. We need you in our life. We are tempted, and sometimes we fall. Many times. Dahil po sa aming pong pride, dahil po sa aming pinaglalabang, alam po namin ay tama. Pero minsan, nagagawa po namin yung mga bagay na alam namin na yun ang tama. Pero sa inyo pong kalooban, ito po ay salungat, Panginoon. Panginoon, please forgive us. Please, Lord, cleanse our minds. Cleanse our hearts. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Dahil wala po kaming kayang gawin. Dahil we acknowledge your grace. Nang dahil po sa inyong biyaya, kaya kami ay nabubuhay ngayon. Panginoon, patawad po. Help us to realize that everything na sa amin po, everything that you allowed to be part of our lives, ay dahil po gusto niyo kaming matuto. Gusto niyo kaming lumago sa aming pong buhay spiritual. Gusto niyo lumaki pa at maging mas malalim pa ang aming pong pag-ibig sa inyo, ang aming pong pananampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, sa lahat po Panginoon ng mga naisip po namin hindi po tama, sa mga nasabi po namin masama, sa kaugalian, sa mga galaw at gawain po namin na hindi po dapat, at ito ay nakapagbibigay ng kalungkutan sa inyo. Panginoon, patawad po. At yan po, kami po ay lumalapit sa inyo, kami nagkakaisa. Maawa po kayo sa amin. Pero salamat po Panginoon for this morning, for this hour that you allowed us to be here. Kami ay malakas pa, may buhay pa. Meaning, binibigyan nyo kami, Panginoon, ng pagkakataon. Binibigyan nyo kami, Panginoon, ng pribilehyo para magawa ang aming pong misyon na itinalaga mo sa amin. And yes, Lord, we are not here for our own selves only, but we are here to glorify your name, that we are here to please you. So please, Lord, give us that heart to please you in everything that we do. We are here and we are united, Lord, and we are knocking at your heart. Please, heal the world. Heal our land. By saying that, Lord, we still thank you. Dahil hindi nyo kami pinapabayaan. As you promised us, hindi mo kami iniiwan. And we thank you for the gift that you have given us. The gift of eternal life through Jesus Christ our Lord. We thank you, Lord, for saving us. And yes, Lord, you told us that we are not from here.
We are only pilgrims. Naglalakbay lang po kami sa babaw ng mundong ito. Napatungo sa finish line. Napatungo sa destinasyon na kung saan ito ang finale ng aming pong buhay. So help us, Lord, and teach us what to do in order for us na maging kaaya-aya sa inyo bilang mga anak mo. And someday, when you fetch us, or when we reach the finish line, you will say, "Well done, my good and faithful servant. Come and enter into the joy of the Lord." Maraming salamat for the assurance. And yes, Lord, kami po ay nagmamakaawa ngayon that you may please help each every one of us. Protect us. The frontliners, mga PNPs, doctors, mga sundalo, mga medical staff, lahat po Panginoon ng mga trabaho para po sa aming pong kalusugan. We pray that you may please protect us. Strengthen us. Bigyan po kami ng malakas na naturalesa to fight against this COVID. And we pray for those who are isolated, for those who are quarantined. We pray that you may please, Lord, strengthen them, encourage them. Kabilang po ng kanilang mga pamilya. Not naming them, but you know them exactly, Lord. Please. That matatapos po ang kanilang quarantine na maging maayos po sila. Maraming salamat. Especially po ang aming mga kabarangay, ang aming pong kababayan. Protection po, ibigay mo po sa mga OFWs, domestic helpers, mga immigrants, mga dual citizens, mga seaman. We pray, Lord, that you may please protect them, help them, strengthen them, encourage them, comfort them, especially those who needs to be comforted because their loved ones na nauna na po. Continue, Lord, to comfort the Ramos family, Collado family, the San Jose family, Hernando family, Bulala family, and Pascual Alonso family. Lord, please help us, teach us to trust in you all the time. Sa mga meron pong problema financially, we pray that you may please give us financial freedom. Sa mga nalubog po sa utang, we pray that you may please provide for them, that you may please give them their strength to work for it, and please, Lord, if it's possible, please perform a miracle, not only for them, but of course to those who are praying for healing. And please provide also their needs for the chemotherapies, dialysis, and for the medications. We pray that you may please strengthen them and heal them. Katulad po ni Sir Nemesio Alipid Jr., Ma'am Evangeline Pendia, kay Ma'am Trinidad Cabigon and her mother, kay Ma'am Trinidad Adsuara, DJMJ, Geraldine Manuel, Sir Stephen Orque, Auntie Marilyn Haka Alonso, kay Rafael Regasa, Manong LD Alonso, Edelberto Cañete Jr., Chike Alonso, Manang Linda Gawan, Ma'am Telma Harap Nilaw, Ma'am Bel Guillermo, kay Krame, Sir Bess Alapapala Carla, Manang Elizabeth Cirilo, Casio din si Mera Asuncion, sa family po ni Ma'am Telma Harap Nilaw with Christine, that you may please, Lord, encourage them. And with the families, our families, we pray also, Lord, for Yudin Semera Asuncion, Ma'am Emerita Baptista Corpus, for good health and for protection.
the Lizardo family, Bernabe and Bernes family, Roatos family, the San Jose family, Divina family. We pray for Manong Marcel and Cheta Divina for healing and strength. To our loved ones, sa aming pong nanay, that you please strengthen her. Our families, please provide our needs. Sa mga mag-aaral, Panginoon, papasok na sa opening a day ng pasukan, that you may please, Lord, prepare their hearts, that they are there to learn more, for you to be glorified in their lives. As well as the educators, Lord, please, strengthen them, give them good health, and protect them also. Maraming salamat po sa wisdom. To the pastors, churches, missionaries, preachers who preach the pure gospel, I do pray, Lord, that you may please use them mightily. Please provide their needs. Please protect us. Give us wisdom. Panginoon, maraming salamat po. At dinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, every families that are here, to all the viewers and listeners, we pray that you may please, Lord, bless our families. Please protect us, strengthen us, give us good health, Panginoon, sa mga kamag-anak sa abroad at mga manamahal sa buhay dito sa Pilipinas. We pray that you will provide our needs, even our food every day. We thank you for your provision. We thank you for the people that you are using to bless us and to provide our needs. Please bless them more, O Lord. Maraming salamat po. We pray for the online ministries like this program, Morning Coffee Devotion, Patay Kitibiyag, Loving Your Sister G, Christ is the Answer, ni Jesus Tikamang ko, and all the churches who have online services. We pray that you may please touch the hearts of people. And we pray for Pastor Gilbert Toquero, that you may please heal him, please strengthen him. Maraming salamat po. We thank you very much, Lord, for all the blessings. And now, Lord, lapit mo namin sa inyo. So all our prayer requests, lahat po ng mga kasama namin ngayon who are praying right now, please, Lord, hear our prayers. Protect us, Lord, sa mga trabaho, sa mga business, sa mga naghanap ng trabaho, sa mga travel. Please, Lord, protect them. And please, Lord, help us and teach us to be a blessing to others. Maraming salamat po. Please give us wisdom now. We thank you very much, Lord. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Yan po. Maraming salamat mga kape. And yes, as a challenging song, let us listen to this song. Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? If you are there watching and listening, and you know that you are far from our God, let us repent and let us go. Let us come. Please come back to God and serve Him. So, kailan pa? Dapat ngayon na. Good morning, Manang Louie, Charles Flores Fisio, Manong Edwin at Kawili. Good morning, of course, kay Manang Mirna, kay Suan. Magandang oras sa inyo dyan, magandang hapon o magandang gabi. Maraming salamat, Suan. And of course, kay Ate Juvie Ganot. Good morning, Manang Juvie. Kay Mark Angelo Gaviran, good morning. Kay Mark Hill Calano, good morning. Kay Ma'am Christy Ann Dakutan, thank you very much for always sharing. Kay Lita Dumlao, Angelita Dumlao. Kay Malu Dumlao. And of course, kay Nana Ilay. And yes, sa Valeriano family, nandyan po sa Zamboanga. Condolence po sa inyo. And yes, kay Ate Jessie Cristobal Gaviran and kay Auntie Pasing Pakli, good morning po sa inyo.
Richard Jun Veriasanya, good morning. Maraming salamat. Thank God that you are back. Maraming salamat. And yes, last night, nandun, pinagpatuloy dahil po from sakit, nandyan na siya, kasama natin ulit. Maraming salamat sa Diyos. Danny Fer Acedo Galitano, magandang umaga po sa inyo. Magandang oras po. Maraming salamat for joining us live. Danny Fer Acedo Galinato. Yes, Galinato. Lyra Jane Corrales, magandang umaga. Salamat sa inyo, ma'am. And of course, kay Judy Valdiviano, kay Alonso Cherelois, kay Kuya Vic Madamba, maraming salamat Kuya Vic. Let us continue to pray. Manong Lalin Pascual, and of course, Lorenzo Pascual, magandang umaga. Manong Lalin, dyan po sa Hawaii. And yes, kay Ate Lorna Lopez Madamba. Tanahanas tayo manang. And we have here Tricia Madamba. Maraming salamat Tricia. Nagananos ka Tricia. Let us always knock on the doors of heaven para po sa kanyang blessings of good health and peace of mind. Yes, kailangan natin yan. And for His provision, of course. Kay Sir Mina Pascual, kay Larry Pascual, good morning dyan sa Nabotas, sa Pascual family. Maraming salamat po. Sa lahat po mga nanonood at nakikinig ngayon, we would like to acknowledge you also, and where you are watching right now, please just comment po at nang malaman po natin. Maraming salamat. Ayan po, awiting kailan pa. So, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon, kapatid? Ayan. So, bibilisan na po natin. And yes, our topic or our lesson, our devotion for this morning ay yung karugtong po ng ating po pinag-usapan kahapon, where salamat sa Panginoon in every lessons na kahit papano, unti-unti, meron po tayong natutunan at ang pinakamaganda doon, that every lessons that we hear, that we tackle in our morning coffee devotion ay yung sabihin po natin sa Panginoon, Lord, please give me that strength to apply this lesson in my life, in our lives. Tandaan po natin, napakaganda na ang bawat pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. That should be the desire of every fathers today. Lahat po ng ama, lahat po ng tatay, katulad po ng sinabi sa Joshua 24:15, if I'm not mistaken, yun nangyari po kay Joshua na sinabi niya, choose you this day, mamili kayo ngayong araw na to. But as for me and mine house, we will serve the Lord. Yan po ang sinabi ni Joshua, na kung ako ang iyong tatanungin, kung ako ang mamimili, kung ako ang magdidesisyon, ang sabi po ni Joshua, ako at ang aking pamilya, we will serve the Lord. So that should be the decision or the heart of every fathers today. Kaya nga po, ang nakakalungkot, mas marami pong nanay ang gusto pong matuto at makinig ng salita ng Diyos. I don't know the reason why. Siguro, kung bakit ako naririto ngayon nagtuturo at nag-aaral ng salita ng Diyos, it's because bata pa ako, natuto na po ako. I mean, tinuturuan na po ako.
But I don't know if ngayon lang po ako nakakilala sa Panginoon at ngayon lang po ako nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung masasabi ko na nandito pa ako. But we praise God. We praise God that since we are here, nandito po tayo lahat, and we are here as one, na marami po tayong bawat isa po sa atin, meron po tayong mga hugot sa buhay. Na meron po tayong naranasan, meron po tayong mga questions sa buhay. But we are here to glorify God. Kahit na po alam po natin na tayo po ay mahina o mga mahinang nilalang dahil po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. But praise God, because of His power, He enabled us. Because of His grace, He enabled us to be here to learn more sa kanyang po salita. So, ito po yung ating pong pinag-usapan kahapon, na lahat po ng mga bagay-bagay ay pag-aari po ng Diyos. Everything that we have, everything that we say we own, they came from God. Tandaan po natin, the first requirement for us in this morning coffee devotion is humility. Yung humility po na nanggagaling sa Diyos. Meaning, tunay na kababaang loob, in where ang ibig sabihin noon o definasyon ng humility is recognizing that in myself, I am nothing and have nothing. Therefore, everything in life, everything that is in me, are gift from the hand of God. Yun po ang ibig sabihin ng kababaang loob na ating pong tinatanggap na kung wala po ang Diyos, wala po tayo. Tinatanggap po natin at inaamin po natin na wala po tayong pag-aari. Wala po tayong masasabing ipagmamayabang na mga achievements or ang mga na-acquire po natin. Dahil lahat ng nasa sa atin ay nanggagaling sa kamay ng Diyos. Everything was a gift or is a gift from God's hand. Meaning, nakuha natin ito because of the life that God gave us. Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. Yun po ang katotohanan na kailangan po nating tanggapin. Kagaya ng sinabi natin na pag-usapan natin kahapon, doon po sa Psalms 50 verse 12. If you remember the account of or the story about the temptation when Jesus Christ was tempted by Satan in the wilderness, the time after Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights, hindi po siya kumain ng 40 days and 40 nights. That means hinang-hina po ang kanyang katawan that time, ang Panginoong Jesucristo. At sinamantala ng kalaban po yun. Sinamantala ng dyablo, ang dyablo na material na bagay ang kanyang isip. Ang dyablo ng kanyang isip ay yung laman. So, nang nakita niya si Jesus na hinang-hina, ito na ang pagkakataon ko para talunin siya. He didn't thought about spiritual fights or spiritual battle. Nakala niya makukuha niya sa physical ang ating Panginoon. Ang akala niya, kung mahina na ang katawan, mahina na rin yung kanyang pong tinatawag na yung pagdidesisyon, yung kanyang pagpapasya. Dahil nga po, hinahina na siya eh. So what happened was, the devil came to Jesus and tempted him. But the devil, we all know na hindi po siya nag-succeed sa kanyang pong plano. Because Jesus Christ is God. And yun na nga po, nung time na yon, siya po ay gutom na gutom, siyempre. And Satan tempted him to transform the stones to become bread. At para makakain siya, kaya naman ng Panginoon yun eh, di ba?
Kaya naman ng Panginoong Jesucristo na gawing tinapay ang bato. Pero, ang tanong doon, sino ba si Satanas para sumunod ang Panginoong Jesucristo? That situation is giving us a lesson that sino ba naman ang Diablo para ating sundin, di ba? Sino si Diablo, sino si Satanas? Kahit na napakaganda ng kanyang mga offer sa atin o yung mga temptation na ibinibigay niya sa atin, alam natin if we will let our flesh decide, if we will let our own will to decide, gusto po natin yun. Dahil maganda ang offer ng Diablo sa atin, sa kanyang mga temptation. But, ang hindi po natin alam doon, yung dulo o sa likod ng mga temptations na ito na ino-offer ng Diablo ay kapahamakan. Kaya kailangan po nating laging maging listo at manalangin sa Diyos. At every time that we are tempted, we should be praying to God and asking God, Lord, please, give me the strength that I need to resist the devil. So the Bible says, submit yourselves therefore to God, according to James chapter 4, verse 7. Ang sinabi niya doon, submit yourselves unto the Lord, and then resist the devil, and he will flee from us. Yun po ang sinabi ng salita ng Diyos. Okay, now, when it comes to kagutuman, ang alam natin kasi minsan, tayong mga tao, pag gutom na gutom tayo, kahit ano gawin ko, para lang dyan. Like for example, the account or the story of Esau. Is not the right name. Ang kakambal po ni Jacob, na si Esau ang may ari ng birthright. Siya po ang may karapatan sa blessing ng kanyang ama dahil siya po ang firstborn son of Isaac or Isaac. Pero dahil po sa gutom, ibinenta niya, ipinagpalit niya ang kanyang birthright, ang kanyang pong karapatan. Pinagpalit niya dahil po sa kanyang kagutuman, yung kanyang karapatang blessing from his father ay ipinagpalit sa isang nilagang baka. Can you see that? Dahil sa bulalo. Sabi natin dahil sa bulalo. Ganun yung dahil po sa epekto ng kagutuman. Ngayon, ang sabi ng Psalms 50:12, ang sabi ng Panginoon, if I were hungry, kung nagutom man ako, I would not tell thee. Kung nagutom man ako, sabi ng Diyos, hindi ko sasabihin sa iyo. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, for the world is mine. Ang mundo ay akin. At lahat ng nasa mundo ay akin. Meaning, hindi po natin siya dapat diktahan o turuan. Dahil ang Diyos, alam niya kung saan siya kukuha ng pagkain. O parang gano'n, example lang yun po yun. Kaisipan ko lang naman po yun. Pero sinasabi rito ng Panginoon, if I were hungry, kung nagutom man ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Dahil akin ang mundo at sa lahat ng nasa mundo. Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya, a mature Christian realizes that nothing he has in his own. He is only taking care of it until he meets his master. Dahil lahat ng mga ibinigay sa atin ay ibinigay ng Diyos at kailangan po nating tatandaan na lahat ng ito ay pinagkatiwala sa atin. So, ito po ang isang punto na ating pong bibigyang paliwanag o intindihin po natin, aralin po natin to. Our time belongs to Him. Ang ating pong oras o ang ating pong panahon ay pag-aari ng Diyos. We are just stewards. Katulad po ng comment po ni Auntie Mila the other day. We are just stewards. Tayo po ay katiwala ng Diyos. Ephesians
always remember, ang ating pong panahon ay pag-aari po ng Diyos. Ang ating pong oras ay pag-aari ng Diyos. That's why as mature Christians, hindi po natin dapat palipasin ang araw o ang panahon na wala po tayong nagagawa para sa Kanya. Let us always ask that in our minds. Na Lord, here I am again. Nagising na naman ako sa Martes na ito. Marami na naman akong harapin. Marami naman akong gagawin. Pero Panginoon, sa lahat ng gagawin ko ngayon, please Lord, teach me that in everything that I do will become pleasing in Thy sight. Na Ikaw ay matutuwa sa aking mga gagawin. I know what I'm doing, Lord, but I will not depend on my own. I will trust in You, and I invite You to please come and let us do it together. O, diba? Inviting Him and involving Him in our lives. Yun po ang pagpapakita ng ating pong dependence sa ating Panginoon. Dahil natutuwa po ang Diyos every time that we recognize Him and acknowledge Him first in our lives. That He will be the first and foremost of our lives. Kaya po ng sinabi ng Panginoon that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sa lahat ng bagay ibibigay sa iyo. Yan ang pangako ng Diyos sa Matthew 6:33. Sinabi din dun sa Proverbs chapter 3 verses 4 to 5 or chapter 5 verses 5 to 6. Nandun po yun. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will or He shall direct our paths. Yun po ang mga salita ng Diyos. Kaya when our time, because our time belongs to God, let us learn to redeem our time. Because in Ephesians chapter 5 verse 16 says, redeeming the time, for the days are evil. Redeeming the time, tubusin natin ang ating oras o panahon dahil ang mga araw ay masasama. Ibig sabihin, katulad po natin ngayon, what day is not, if you're going to title our days today, it's always be full of fear, dahil sa mga bad news, dahil po sa mga bad happenings. Alam natin that in our time today, especially during this pandemic, marami po tayong mga nakikita na hindi po maganda. That's why sinasabi ng Diyos, let us redeem the time. Tubusin po natin, lalong-lalo na sa mga nakaraan po natin na hindi po tayo naging seryoso sa Panginoon. Let us try and do our best na sa lahat ng mga naging kakulangan natin sa Panginoon nung panahong tayo po ay, alam natin na tayo po ay naging makasarili and we did things of our own. Kaya nga sabi ng isang awitin, I did it my way. Diba? Minsan, we do things in our own way. But it's not God's way. That's why failures po ang mga naging resulta. Kapaguran ang naging resulta ng ating po nakaraan. And now that we are here, learning the process of God, we are now here as we begin to walk again and to run on the race with patience. Let us remember to redeem the time. Yung mga nakakulangan po natin, pagkukulang natin noong nakaraan, na gawin natin, if we can do double time, triple time to serve the Lord, let's do it. Dahil hindi po natin alam kung ano ang ibibigay sa atin ng bukas. Dahil ang sinabi po ng Matthew or in James chapter 4 verse 14, ang sinabi po ng James chapter 4 verse 14, whereas you know not what will happen on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time
and then vanishes it away. Dahil ang sabi ng Diyos, ano ang iyong buhay? Para itong isang usok. Para itong isang vapor na magpapakita ngayong saglit tapos mawawala agad-agad. Ganun po inihambing ang ating pong buhay. Since we don't know what will happen tomorrow, according to Matthew 24:44, ang sabi po sa Matthew 24:44, therefore be ye also ready, for in such an hour, what a day may bring forth. Sinabi din doon sa Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Tingnan po natin yon, yung Proverbs 27:1. Babasahin ko po para sa inyo, mga kakape at mga kaibigan. Ang sabi po ng Proverbs 27:1, ito po, boast not thyself of tomorrow. Huwag daw nating ipagmayabang ang bukas. Para sabihin mo, ang pangarap ko ay ganito. Pero hindi po natin pwede ipagmayabang kung ano mangyayari bukas. Kaya nga sabi po nila, huwag mong bilangin ang sisiw pag hindi pa napisa ang mga itlog. So ganun po yon. Huwag po nating ipagmayabang ang bukas dahil hindi natin alam kung ano ibibigay nito sa atin. So, having that confidence na Diyos po ang nakakalaan ng future. So let us learn to trust in Him with all the rest of our lives. Kaya napakahalaga po nun, mga kakape, to redeem the time. Tubusin po natin. Buy back our time. Let us do more for our God. Hindi po tayo dapat namumuhay ng yung tinatawag na easy-washy life of Christianity. Come what may. Hindi po dapat ganun. Since we know that this pandemic is serious and we are now fragile sa ating pong kalusugan, let us do things to glorify God. Nang sa ganun ang Diyos po matutuwa sa atin that someday, bukas sa makalawa, sa susunod na mga araw, sa susunod na taon, sa susunod na buwan, kukunin tayo ng Diyos, wala po tayong regrets. Dahil alam natin, we did use the rest of our lives, seryoso po tayo, at ginagawa po natin ang mga bagay-bagay para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Colossians chapter 4 verse 5. Colossians chapter 4 verse 5. Ito pong sinasabi. Walk in wisdom. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Dapat tayo po ay naglalakad ng merong karunungan, merong pong kaalaman, at ang kaalaman na yan mapupunta sa karunungan, at ang karunungan na yan madagdagan pang ating kaalaman. And this is now the ladder of our spiritual lives in order for us to grow. Because yun po ang kalooban ng Diyos, na tayo po ay lumago sa ating pong buhay spiritual, na tayo po ay matututo sa lahat po ng situations ng ating pong buhay, in every time and every panahon na ibibigay ng Panginoon sa ating buhay, every season na ibibigay ng Diyos sa atin, that we may learn. Let us have knowledge about the Word of God, and that knowledge will become wisdom as we practice the knowledge that we have learned. And of course, when we have wisdom, we can gain more knowledge and become wisdom to knowledge to wisdom to knowledge. That is growing up for the Lord. Nang sa ganon, when it comes to the situations na hindi po natin alam ang gagawin, because of this, yung tinatawag nating mga surprises ng mga araw, alam na natin kung ano ang mga steps na ating gagawin. Because we know that in our lives, we need to put God first. Unahin po natin ang Diyos. Doon po tayo magsisimula eh.
Kaya napakahalaga, pag tayo po ay nagising, let us praise God. Let us thank God. And let us invite God and involve Him in all the things that we do in our lives. That is how to redeem our time. Na hindi po natin sinasayang o malilipas ang araw na wala po tayong nagagawa na ikalulugod ng ating Panginoong Diyos. So, redeem our time. Our time belongs to Him. So, if you are not yet saved, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo, this is now the time for you to be saved. Dahil sinabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Sa makatuwid, sabi ng Diyos, ngayon na ang napapanahon. Ngayon na ang oras. Because sabi ng Panginoon, behold, now is the day of salvation. Ngayon na ang araw ng kaligtasan para sa imo. Ngayon na ang araw ng salvation para sa iyo. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Kaya ngayong oras na to, ngayong panahon ito, tandaan natin, wala tayong pwedeng gawing pangako na parang halimbawa to, hindi ko muna tatanggapin si Jesus ngayon sa buhay ko. Dahil meron pa akong gagawin eh. Saka ako na lang tatanggapin si Jesus pag yung handa na ako. Hindi po ganon. Dahil ang sinabi ng Diyos doon pa sa Hebrews 2:3. Hebrews 2:3. Meron po nakasulat doon. Kaya huwag po nating sabihin, hindi ko muna tatanggapin si Jesus ngayon. Tatanggapin ko na lang siya bukas o sa makalawa. Because tomorrow or later may be too late. Kaya huwag po nating pinopospone yung ating pong pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. When I say pagtanggap, yung pagkilala mo sa Kanya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Tandaan natin to. Ang pinakamagandang oras ay hindi na darating pa sa atin kung hindi natin i-grab yung opportunity ngayon. Ngayong conscious ka pa. Ngayong alam mo pa ang ginagawa mo. Because there are so many people na paiyak-iyak kunwari na tumatanggap sa Panginoon pero lasing naman. O, diba? May mga ganon. Kaya dapat habang tayo ay nasa malinis pa at maayos pang kaisipan, ngayon na tayo mag-decide. Dahil ang sabi po ng Hebrews 2:3, how shall we escape? Paano tayo makakatakas mula sa kapahamakan, mula sa impyerno, if we neglect so great salvation? Kung hindi naman natin pinansin ang napakalaking kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin, which at the first began to be spoken by the Lord, because the Lord told us before in Matthew 7:14, repent. Ang sabi ng Diyos, follow me. Ang sabi ng Diyos, magsisi na kayo. Yun ang sinabi ng Diyos sa atin. That is the first preaching of our Lord Jesus Christ. So, which as the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him. At ito ang tinuro ng mga sumunod sa Panginoon Jesucristo, ang mga naging estudyante o mga disipulo ni Jesucristo, hanggang sa dumating po tayo sa panahon ngayon na meron po siyang mensahe na katulad din po ng mensahe niya nung una, na lahat po tayo ay kailangan magsitanggap sa Kanya. We need Jesus Christ, mga kaibigan. Kaya ngayong umagang ito, pag hindi mo pa sure na ikaw ay pupunta sa langit pag ikaw ay namatay, I am now pleading, I am now appealing in your heart, kaibigan, that you may please receive, open your heart for God. Open your heart for God. Open your life. Mali yata yung sinabi ko kanina, kapatid na G, pero okay lang po yan. Napakagandang verse yan.
If I'm not mistaken, that was Matthew 4:17. Nabaliktad ko lang yung dalawang numbers. Anyway, it's okay. Ngayon po, ngayong umagang ito, pag gusto mo makasigurado ng kaligtasan at ng langit na binibigay ng Diyos sa iyo, ino-offer ng Diyos sa iyo, kailangan mong tanggapin na si Jesus bago pa huli ang lahat. Dahil siya lang ang kailangan po natin at wala nang iba. Hindi po natin kailangan ng tinatawag na relihiyon. Ang relihiyon po ay hindi nakakapagliligtas. Lagi kong sinasabi yan. At hindi po rin makapagliligtas, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating pong pinagmamayabang na kabutihan natin. Dahil hindi po sa ating pong kabutihan. Dahil kung sa kabutihan po tayo maliligtas, magpapayabangan po tayo. Dahil kung sa kabutihan tayo maliligtas, wala nang silbi ang ginawa niya sa Kristo sa cross. Dahil everything God provided, even our salvation. So, kailangan nating tanggapin si Jesus sa buhay mo ngayon. Kailangan natin si Jesus. So, if you are not yet sure, please, come to Jesus. Because the Bible says, tayo po ay makasalanan. At dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. Hindi po pananakot ang impyerno. Totoo po ang impyerno. Kagaya ng pananampalataya natin sa Diyos, kagaya ng paniniwala natin sa langit, na hindi pa naman natin nakikita at nararamdaman. Pero, yon ang sinabi ng Diyos. Meron ding langit, meron ding impyerno. Kaya ngayon ang panahon, ang tamang oras para tayo magsisi sa ating kasalanan at tanggapin si Jesus sa ating buhay. If that is your decision right now, why not come to Jesus and sumunod ka lang sa panalangin na ito galing sa puso mo. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Panginoon, patawad po. Patawarin mo ako. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Mula ngayon, turuan mo po ako na mamuhay para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. If you prayed that, galing sa puso mo, ang sabi ng Diyos, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13. At ang sinabi ng Diyos, but as many as receive Him, sa lahat ng nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, kahit na sa mga nampalataya sa Kanya. John 1:12. Kaya congratulations kung tinanggap mo si Jesus galing sa puso mo. You are now saved according to the Word of God. You have now the life eternal that God offered to us as a free gift. Yes, thank you very much. Yes, we need Jesus in our lives. God is good. Amen. Galing po kay Kuya Lalin. So, ngayong umagang ito, as a part of this point that our time belongs to Him, it is now the time for deliverance. Kailangan natin siyang tanggapin. Dahil ang kailangan lang po natin sa kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus. Acts 24:25. Yan po ang isang verse na nabibigay sa atin ng kaalaman na ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, ang kaligtasan para sa iyo pag hindi mo pa tinanggap si Jesus. And since tinanggap mo na si Jesus ngayon, ang araw na ito, it's now time for us to report on duty. Kailangan po nating mag-report sa Panginoon. Lord, here am I. Lord, Ascension Raphael reporting. I'm here for thy service. Diba? We are now here to serve Him. It's now high time for us to serve Him. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, nag-backslide ka, lumayo ka sa Panginoon, bumalik ka na sa Kanya. Ngayon na ang panahon para sa iyo. Huwag ka nang magsayang ng oras. Huwag mo nang ubusin ang oras mo sa mga kagustuhan nating pangsarili po lamang at yung gawain po natin na panglaman po lamang. Dahil alam po natin that as God gave us opportunity, as God gave us this privilege to live for Him,
Use that life for God, kapatid. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. So today is the time for our duty. Let us always remember, kailangan natin yan. Kailangan nating maglingkod sa ating Panginoon. Our prayers, our Bible reading, our soul winning, and our service to others as we serve God. And let us serve with humility. Many Christians think they do not have time to do those things, but no, as God is giving us life, there is opportunity, there is privilege, and let us grab that opportunity. Tandaan po natin yan. Your time is really God's time. So, you only have what He gives you. Kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, yun lang pagkakaroon natin. Kaya habang buhay tayo, nabubuhay, yes, this day ay binigay sa akin ng Diyos na magkakataon, I will take the opportunity. Dahil darating ang panahon na tayo po ay mamamatay. Alam natin yan. Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this a judgment. We don't know how much time we have. We need to do God's will today. Yan po ang salita ng Diyos. Nawa tayo po ay natutong muli at na-bless sa salita ng Diyos at ipagpatuloy na naman po natin ang ating pong series na ito as God wants us to learn that everything ay sa Kanya. At salamat sa Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Good morning, Manong Franklin Simon Santos. Maraming salamat, Kuya Franklin, sa inyong pong pasensya at pagsama, of course. Kaya Jumar Gavilan Pakli, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, kapatid na G, for posting the verses. Good morning and God bless to all. Keep safe always. We offer everything we do to God, as always, for His guidance, and He will lead our path. When we doubt our decisions, we pray, Lord, give me signs what to do. Please lead me the right way, according to your plan. Your will be done. Amen. Napakaganda po ng panalangin na yan, Auntie Mila. And yes, kailangan po nating ibigay ang ating pong oras sa Kanya. At sa lahat po ng ating mga kasama ngayon, yes, maraming salamat, Ma'am Mary Ann Viernes. And yes, sa lahat po ng kasama natin ngayon, kaya hindi po naman po natin na acknowledge, maraming salamat po sa inyo at kita-kits ulit po tayo bukas, Ma'am Imelda Marcos Paguyo, and of course kay Ma'am Bel Guillermo at Chelaida Abad Bartolome. Good morning. Maraming salamat, Chelaida. Kay Lolo Nilo Luis dyan sa Hawaii. Salamat kay Relin Gawat, pamangkin dyan sa Canada. Ingat kayo palagi. Ruena Divina de San Jose, maraming salamat po, ate. And of course kay Uncle Andy and Auntie Aldrina Ramos. Rico Bendaño, Hepe, magandang umaga. Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo, Pastor Joseph Samuel, good morning, maraming salamat. And Ma'am Esmeralda Kakachu is here with us. Thank you very much, Pastor Joseph Samuel, dyan sa San Francisco ulit. Sanchez Mira, Cagayan. Ayan. Nenita Hernando, manang agad alos ka, kan kanain latang agad kalitagin ng apo, Diyos ti mangtod kada kayo iti aliliwa, iti pamilyayo. Joey Alonso, good morning, kapatid, and Filomena J. Labutong, Ma'am Marisa Chan dyan sa Norway, maraming salamat. Tricia Madampa at sa lahat po ng ating mga kasama natin ngayon. Okay, tayo po ay manalangin na. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataon ito. We thank you for the lesson. Please Lord, and again, please protect every one of us and please bless us with good health. And we thank you for all the situations of our lives. Please help us, Lord, that in every situations that we are facing, we will grow. Give us always the right responses to them, that you will be glorified in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Panatilihin mo po kami matapat sa inyo na kung ano pong mangyayari sa aming pong buhay, we pray. Lord, sa inyo lang po kami umaasa.
Again, Lord, please protect us, heal our land, heal the world. Maraming salamat po. And please bless us today. Sa mga matutulog na, please bantayan mo po sila, gabayan mo sila, bigyan mo sila magandang tulog at makagising po sa umaga na malakas at excited na magpasalamat sa inyo. And of course, sa mga pagtatrabaho ngayon, please give us strength and protect us also in our travelings. Maraming salamat po. We ask all these things. We give you all the glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. Happy birthday po sa lahat po ng mga birthday ngayon. Our time now is 6:48. Pasensya na po kayo ha. At salamat sa inyo pong pasensya. So happy birthday sa lahat po ng mga birthday celebrants. Pastor Arnel Fernandez. Maraming salamat po for joining us. Marisol Rosa Asuncion, ang aking pong asawa. Maraming salamat for all your support. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Princess and Billy Lagua Marcos. Ingat and of course sa baby nyo. Maligayang party. Amen. Maraming salamat kapatid na Judy Valdiviano. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang Birthday ang abutin mo. Happy birthday to Happy birthday ka Dante Kaalim dyan sa Alaska. Kay Jason Clemente. Kay Raymond Co. Maraming salamat Sir Raymond Co. Happy birthday. Kumusta si Mama ha? Asuncion Michael, thank you very much. Happy birthday. Noraline Ganot Butak. Happy birthday. Kay Tin Quinto Cristina Quinto. Happy birthday. Kay May Jose de la Cruz. Kay Jetro Atiga II. Preacher. Happy birthday kay Roxanne Cadimas, kay Clarita Tolentino, kay Christine Quinto Pascua. Happy birthday sa inyo. And to those who celebrate their anniversaries, happy anniversaries. Happy birthday nga pala kay Ate Marilat Asuncion at lahat ng mga birthday celebrants ng August, and of course sa lahat po ng mga anniversary ng August. Happy birthday, happy anniversary to all of you. Bilang pagsasarang awitin, ito po, wala po tayong ibang bibigyan ng papuri sa lahat po nangyari ngayon at selection natin ngayon, kundi ang Diyos. Siya. Let us listen to this. Siya by Rich Abante. Good morning, Annalyn Menoro Kakal. Good morning. Maraming salamat. Walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Mamaya mga kakape sa ating programa Crisis the Answer, kung may live po natin sa Facebook mamaya, please join us. Yan po sa KPRP 650 Radio Hawaii, Pinoy Power Media, Pinoy Power Radio, the number one radio station in Honolulu, Hawaii. Brother Marcelino Pablo Gutierrez, kita tayo mamaya. Of course kay Ma'am Emmy Ortega Anderson, kay Tita Nena, ako nandyan, at saka kay Ma'am Mori. Maraming salamat. And of course, loving your Sister G. Mamaya na po yan, alauna hanggang alas 12:30 ng hapon. Yan po yan. Kay loving your Sister G, mag-FR na rin po kayo kay kapatid na Gina Cabosas. And of course, mamayang gabi sa Patay Tibiag, alas 8 po, kay Preacher June Veria Sanya, the host ng JRY Production. Ayan. And of course, mamayang gabi na rin po sa LNJ Online Home Radio. Mag-follow at mag-like na rin kayo doon. At meron tayong programa dyan every Tuesdays and Thursdays, every night po ng Martes at saka Huwebes. Alas 8, alas 9:30 ang ating pong programa ni Jesus Tikamang ko. Maraming salamat. Siya'y kaibigan tunay.
walang kapantay. Hindi na ako malulumbay. Si Jesus ang laging karamay. Siya ay akin, ang ako'y Sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay. Sinang sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang Katotohanan, si Jesus ang Siya ang tandaan, Siyang siyang sanging Panginoon, magpakailan paman. Yes, magandang umaga po muli mga kape at panahon na para magpaalam ang inyong po lingkod. Ito po si Brother Rafi, si Arad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, huwag po natin kalimutang unahin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.